Uy, kamusta? Buti na paaga ang dating mo. Siyempre naman, balita ko kasi may bago kang paandar. Nako, di lang to basta paandar, friend. Halika, papakita ko sa'yo. Meron kasing bagong website, ang financialinclusion.gov.ph. Financialinclusion.gov.ph? Ano yun? Teka lang, ipapaliwanag ko na, di ba? Ay sige, pasensya na. Na-excite lang naman ako. Please continue. Salamat. Ito na nga, ang financialinclusion.gov.ph ay isang website na naglalaman ng lahat ng impormasyon tungkol sa strategiya ng bansa para matamo ang financial inclusion. Ang stratehiyang ito ay formal na kilala bilang National Strategy for Financial Inclusion or NSFI. Pero ano nga ulit ang financial inclusion? Good question. Ang financial inclusion ay isang estado kung saan ang lahat, pati mga manggagawa, maliliit na negosyante, OFWs, estudyante, at vulnerable sectors ay may access sa mga produkto at serbisyong pampinansyal tulad ng savings, loans, investments, at insurance. Ang mga produkto at serbisyong pampinansyal na to ay makakatulong para mapabuti ang ating buhay at makamit ang ating mga life goals. In short, kabilang ako. Kabilang ka? Kabilang tayong lahat. Dahil ang financial inclusion ay isang whole-of-government undertaking, makikita din sa website ang mga ahensya na bumubuo ng Financial Inclusion Steering Committee. Ito ang namumuno sa pagsulong ng financial inclusion sa bansa. Makukuha rin sa website ang mahalagang impormasyon tungkol sa mga priority initiatives para makamit ang 4 na layunin ng NSFI. Ang pag-promote ng inclusive digital finance, ang pagpapalakas ng financial education at consumer protection, ang pag-enhance ng access sa risk protection at social safety nets, at ang pag-enhance ng agriculture at MSME ecosystem. Ang galing naman yan. Ibig sabihin ba nito ay may impormasyon sa website na makakatulong sa ating lahat? Tama ka, friend. Isa sa bahagi ng financialinclusion.gov.ph ay ang MSME at consumer links na nagsisilbing central directory o knowledge resource para sa mga financial education at consumer protection materials, government assistance programs, pati na rin mga tools na makakatulong sa mga consumer. Halimbawa, kung ikaw ay isang MSME, makikita sa section na ito ang mahalagang impormasyon na makakatulong sa iyong negosyo, gaya ng gabay para sa registration process, training at development assistance, at iba pang relevant resources ng Department of Trade and Industry for easy reference. O kung ikaw ay isang OFW, ang section naman na ito ay dedicated para sa mga nangailangan na impormasyon tungkol sa pre-departure process. Dito mahanap ang resources ng Commission on Filipinos Overseas at Department of Migrant Workers. At para sa mga bagong ordinansa, issuances, o reports tungkol sa financial inclusion, ito'y makikita sa Data, Reports, and Publications page ng website. Grabe naman ang mga outfit change mo, friend. Ginalingan mo naman masyado. Pero saglit lang. Meron din bang bahagi ng website na nagbibigay ng updates tungkol sa financial inclusion initiatives na isinusulong ng mga LGUs? O kaya mga events kung saan maaaring mag-participate ang ilan sa ating mamamayan? Naman friend, I got you. Newsroom, ang sagot sa katanungan mo na yan. Dito din makikita lahat ng news at multimedia sources na related sa mga latest initiatives on financial inclusion. At alam mo ba na ang financial inclusion story mo ay pwede maging bahagi ng website na to? Talaga? Paano? Sa newsroom, merong blog section kung saan pwede mo ma-share ang naging impact ng financial inclusion sa buhay mo. Halimbawa, paano nakatulong sa iyong pang-araw-araw na buhay ang digital payments? Kung gusto mo ibahagi ang kwento mo, isubmit ito sa Financial Inclusion Steering Committee Secretariat sa email na to. Believe na ako sa iyo, friend. Isang magandang one-stop shop itong financial inclusion website. Sinabi mo pa, alam ko makakatulong ito sa kahit sinong nangangailangan ng impormasyon tungkol sa financial inclusion. May gusto ka pa bang malaman? May itutulong pa ba ako sa'yo? Naku, solve na ako sa na-share mo. Sa uulitin. Sa ulitin din, friend. Ingat!